Pagwawala sa United Terminal. Ganito ako magiging. Hindi ka magiging ganito. Hindi ka magiging. Nandito ako hindi para bumoto sa batas. Ano ang batas? Ano ang batas? Ang batas? Ipapaliwanag namin kung paano inakala ng pasaherong ito na makakauwi sakay ng eroplano, ngunit nauwi siya sa kulungan. Kung di ka tumigil, tapos ka na. Tama na ang pag-unawa. Tinititigan mo ako habang kinukunan. Nag-shoot na ako, okay? Ngayon, Ito ang Law and Crime na inihahandog ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Una, umiyak. Sumunod ang sigawan. Tapos ayon sa pulisya, lumala ang sitwasyon at nauwi sa mga umano'y. Pagbabanta at nakatakda na ngayon ang paglilitis. Enero 28, 2026 sa Fort Myers, Florida, katatapos lang ng alas 2 ng tanghali. Nang tumugon ang mga opisyal ng Lee County Port Authority sa Southwest Florida International Airport. Sabi ng supervisor ng United Airlines ticket counter, may pasaherong nagwawala dahil narebook ang flight niya. ayos lang ba kayo? Hi, ako Lamay. Sinusubukan lang sumakay sa flight na binayaran ko ng $400 para maribok. Sige, anong problema? Siya, at nagsasabi ako ng totoo, hindi ko maintindihan kung bakit mo nire-rebook. Pahinaan lang natin konti. Ipinakita niya ito sa akin bago ako lumabas bilang supervisor at tinawag ako. Sinabihan ako na gumagamit siya ng masasakit na salita habang nakikipag-usap sa mga kapwa pasahero na nag-check-in. Pakiramdam ko ay tila nasa impluensya siya ng kung ano. Tinanong ko kung uminom siya, sabi niya, candy lang. Hinilala ng Port Authority officials ang pasahero na si Ella Prosco. Ayon sa mga dokumento ng korte, naging emosyonal si Ella. Nagagalit, nagiging agresibo, nalulungkot at umiiyak. Naamoy ko ang kakaibang amoy ng prutas na karaniwang dulot ng pag-inom ng alak na nagmumula sa kanyang hininga habang siya ay nagsasalita. Sumigaw si Ella sa empleyado ng United Airlines na kalaunan ay nagkansela ng reserbasyon niya at nagbigay ng refund. Habang nandoon ako, sinabi ng supervisor ng United Airlines kay Ella na tapos na silang makipagtransaksyon at pinapakiusapan siyang umalis. Tingnan natin kung nakinig na si Ella ngayong nandito na ang mga pulis. Tinatangkang sumakay sa flight ko na. Gumastos ako ng $400 para magparebook. Ayos lang. Isang bagay na matagal na hindi nagagawin sa batas. Sige. Ayos lang, alam mo, kung magiging magalang ka lang sa mga tao, mas mapapadali ang lahat para sa'yo. Oo, wala akong Baka hindi ka makalusot. Paano yun? ba talaga gumagana ang Amerika? Oo, ganyan talaga yung gumagana. Ganun ba talaga yung gumagana? Kasi hindi naman dapat patas yon. Paano? Hindi patas yun. Hindi talaga. Hindi yun makatarungan. Gaano karami na ang nainom mo ngayon araw? Hindi yun makatarungan. Gaano karami na ang nainom mo ngayon araw? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang makatarungan? Ilang baso na ang nainom mo ngayon? Wala. Ni isa. Hindi totoo yan. Sige, gusto mo bang mapa-breathalyzer? Hindi. Ayokong gawin kahit ano. Pero may karapatan din silang tumangging pagsilbihan ka. Alam ko dahil hindi ito makatarungan. Makatarungan may dahilan naman. Hindi ko iniisip na makatarungan o may dahilan yon. Hindi kita tinatanong. Oo, hindi mo ako tinatanong. Hindi kita tinatanong. Hindi mo ako tinatanong. Hindi ako nagtatanong sa'yo. Gumastos ako ng $400. May $400 ka, hindi ko pa ito nagagalaw. $400. Ano kinalaman yan sa kahit ano? Ito si Ella. Ire-rebook siya. Medyo naparami ang inom niya. Wala naman akong ininom. Medyo naparami siya ng pasensya na. Mukhang magulo ang computer ko. Ayos lang. Sinusubukan kong makasakay sa flight ko, pero pinabastos nila ako dahil wala akong pambayad sa bagahe. Nakuha ko rin naman ang pera. Ano yun? Parang trend na lang ako, puto nina. Pinakalma si Ella ng mga opisyal, pero ang gusto lang niya ay makasakay sa flight. Naribook ka na ba nila para sa masuling flight? Sige, sinabi nila sa akin, pwede mo sumakay. Desisyon nila yan, pwede nilang gawin, okay? Dahil responsibilidad ng airline ang kaligtasan mo at ng lahat ng pasahero sa eroplano. Pakiusap, hayaan mo ako magpaliwanag, okay? Kaya nga, ipacheck mo na lang ang bag ko, pare. Okay, pero maaari pa rin nilang hindi pasakayan ng kahit sino, kahit kailan, sa kahit anong dahilan. At wala ka bang? May sabi-yaban doon. Hindi ko kaya kontrolin yon. Sila ay pribadong kumpanya at negosyo. Nandito lang ako para panatilihin ang kapayapaan. Hindi ko kaya mag-decision kung patas o hindi. Sa tingin ko, hindi na kami pupunta. Pwede ka maghintay dito. Ine-rebook ka para sa next flight. Hindi nila ako papayagang mag-overnight dito. Sinubukan ko na. Kagabi pa, nakabook ang flight ko. Pwede kang mag-overnight dito. Bawal kang manatili sa concourse buong gabi.
Ano? Matutulog ako sa labas. Pwede kang manatili sa terminal, sa pampublikong lugar ng terminal, okay? Pero hindi ka pwedeng manatili sa loob ng secure area. Sige. Hayaan mo na lang silang mag-rebook para makalis ka agad. Alam ko, Pakiusap, palayain mo na ako. Palayain mo na ako ngayon. hindi ko kaya mag-desisyon dyan. Desisyon yan ng United Airlines. Heto ang iyong pasaporte. Sinusubukan ko lang umalis. Naintindihan ko yan. Mas kaunti ang problema kung aalis ako. Ayokong magdulot ka ng kahit anong problema. Alam ko, pero mas kaunting problema kung umalis ako. Hindi ko pwedeng desisyonan yan. Sa United ka lilipad, ire-rebook ka nila. Mas kaunti ang problema pag umalis ako. Tapos ano, gusto mo ba ako i-rebook para mas tumagal ako? Gusto mo ba talaga ako kasama? Hindi ka naman mananatili dito. Hindi. Gusto mo ang presensya ko at gusto ko rin ang presensya mo. Pero hindi ko gusto ang presensya mo habang ganyan ang asal mo ngayon. Pwede kang maging mabait kung gugustuhin mo. Ganito talaga ako. Hindi mo magagawa to dahil may pribilehiyo kami at nandito ang mga pulis ng pantalan. Hindi ka nila papayagang tumayo rito. Dahil nagiging tarantado ako. Dahil nagiging bastos ako. Batas ba yan? Nagpapasya ka. Batas ba yan? Pinipipili mong umasta ng ganito. Anti-f***ing batas. Wala ako rito para bumoto sa batas. Anong batas? Anong batas? Anti-f***ing batas? Ito ang inuupahan nilang lugar. Negosyo sila na nag-ooperate. Hindi nila kailangan pagsilbihan ka. Nagmamatalino ako sa kanila. Nagmamatalino ako sa kanila. Naiintindihan ko yan. Alam ko naman, pero gusto mo talagang pumunta sa Philadelphia, di ba? Oo, at hindi ako pinapayayang mapakatalino sa kanila. Kaya, makinig ka. Makinig ka sa akin. Sa tingin mo ba, paano naging batas yon? Dahil bobo sila. Hindi ko sinabing batas yon. Ang punto ko, kung may gusto ka, tingin mo ba magandang ideya na bastusin sila? Kasi, napakadaling utuin ng mga tao. Masyadong madali ang mga tao. Masyadong madali ang mga tao. Gusto mo ba i-rebook ka nila? Hindi, gusto kong sumakay sa original kong flight. Hindi ka nila papayagang sumakay sa original mong flight. Flight, ayokong sumakay sa puting Amtrak. Meron kang option na gumamit ng ibang paraan ng transportasyon or pwede ka ring Gusto ko ng refund ng pera ko. Sige, refund ang gusto ko. iyan ay isang bagay na kailangan asikasuhin ng United. Refund na ba? 400 ang balik. 400 dolyar lahat-lahat. Ibabalik ito sa orihinal mong paraan ng pagbabayad. Alam ko, Sige, pero hindi ka na namin ire-rebook. Ikaw na lang maghanap ng sariling biyahe. gawin natin yung 400. Ikakansela ko ang iyong reservasyon kung yan ang hinihini mo sa akin. Gawin, ay refund ang 400 dolyar. Ang refund mo ay ibabalik sa orihinal mong paraan ng bayad. Tapos ka na sa United. Sige, hindi naman ako lilipat sa United. Hindi na, pakiyo sa United ninyo. Sumasakay ako sa Southwest. Sige. Ito ng passport mo, sige. Oo, wala talaga kayong naitulong. Ayos na ang lahat sa elektronikong paraan. Hindi ako naniniwala. Gusto kitang makita. Ayokong kailanganin pang tumawag para sa resibo. Pwede po bang makaingin ng resibo? Parang tumawag ng anime references. Ayokong tumawag kahit kanino. I-reschedule ko na lang flight ko. Anong attention? Binigyan ka ba nila ng libreng bath? Oh, binigyan nila ako, sige. Ganito ako dahil sa kanila, una sa lahat. Nasa magandang sistema ng paglipad siya. Magaling, Mark. Naiintindihan ko, pero gusto naming makarating ka sa pupuntahan mo. Okay? Alam ko, gusto ko rin makarating doon. Totoo yan. Hindi ko sila pinuntahan para sabihan. Sasakay na lang ako sa United. Kung yun lang talaga, alam mo na. Sige, nasikaso na nila ang resibo para sa refund mo. Tapos, Pwede mo subukan. Masok ako ng 400 dolyar. Alam ko. may iba pa kaming airline na papuntang Philly. May Frontier. Hindi ko alam kung may direktang biyahe ang Southwest mula dito papuntang Philly. Lumilipad ako sa Southwest dahil may puntos at credit card ako. Subukan mo sa kanila kung makakabook ka ng biyahe. Hindi! Southwest lang! Ibig sabihin ako, Nandyan, sinusubukan kitang tulungan dito. Hindi, ikaw lang ang tumutulong sa akin at pinahahalagahan ko yun. Ano ka? Ano yung napot ni Ma? Pasensya ka na. Kung kinukuha na ng panahon ang kabataan mo, ang kabataan ko ay... Naging. kamanga-manga. Hindi. Ibig ko sabihin, wala na yon. Iyan ba ang bag mo?
Yan ang bag ko. Alam ko, check nila yun para sa akin. Kasi sasakay na ako mag-flight. Kawawa naman ako. Matandang matabang kot. Magandang araw sa'yo. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo, nangyayari ito sa harap ng ibang pasahero ng United at ayon sa mga dokumento ng korte, kasama roon ang mga bata. Nang magsimulang magbanta sa iba pang biyahero, naubusan na ng babala si Ella. Binigyan siya ng pasalitang pinagbawalang pumasok sa inuupahang lugar ng United. Ibig sabihin, mabibigay sila ng tip sa mahihirap at walang tirahan. Yung babae, ang RSWID, ang magiging pangunahing para sa United. Ang kanyang supervisor. Oh, sige lang. Sawang-sawa na ako dyan. Kaya. Kaya sinabi ng United sa kanya na tapos na silang makipagnegosyo, kaya pasalita siyang pinagbawal ang pumasok sa inuupahang lugar ng United. Kaya sinabi ko sa kanya na kung pwede siyang lumabas dito at tumawag, tapos parang pinapahiwatig sa akin na mag-revoke or kung ano man. Maputi sila. Kailangan niyang tumigil. Lahat ng tao dito ay ganito. Hinaan mo ang boses mo. Hindi mo naiintindihan. Ella, At pinapahirapan mo ko. Ang ginagawa mo lang ay lagi mo akong pinag-iinitan. Hindi na kita kakausapin. Ikaw! Mobile unit, pwede ka bang pumunta sa itaas na pinto, upper door 2, pakiusap? Maaring may isasakay kaming tao. Palabi ka na lang galit sa akin. Oo, sige, alamin mo. Alamin mo. Putang ina mo. Anong gagawin ko? Gusto mo bang ihatid ka namin? Wala naman ako pupuntahan. Sige, ako Kailangan. na makasakay sa puting inang flight na to. Makinig ka, Ella. Tutulungan kita, pero tulungan mo rin ako para matulungan kita. Kailangan ko makasakay sa flight na ito. Yan lang ang kailangan kong gawin. Kailangan ko lang ng tulong dito. Naiintindihan ko yan. Tigilan mo ang pagtitig sa akin. Tama na, kumalma ka. Patuloy nila akong tinititigan. Ito na, kung di ka tumigil, tapos ka. Oo, tama na ang pagtitig mo. Babarilin talaga kita. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo ngayon. Wala akong baril sa akin. Relax ka lang, hindi ka pwedeng gumawa ng droga ng ganyan, Jesus. itulak mo ang bintana mo para sa isa. Lampasan mo ang mga limitasyon. Itaas mo pa. Oh, tingnan mo yan. Mainit ang tiyan. Kinukuha ko ang grab sa pintuan ko. Ikaw lang, Trevor. 2, 4, 2. Sige. At least makakakuha pa rin ako ng droga sa kulungan. Kasi hindi ko alam kung saan pa kukuha ng droga, saan pa. Kayo ang kulang kayo mangging tao na napita ko dito. Lahat ng tao dito ay pagkwento. Wow, ang tapang ng bibig mo. Alam ko. Sexy, di ba? Hindi talaga. Kaya natutuwa ako makukulong ka. Pasensya na. Pasensya na. Pangit ka rin talaga. Pinahalagahan ka. Kalbo, maputla. Sobrang grabe. Tingnan mo ang sarili mo kapag nasa kulungan ka na, tapos siya ka mo pagdesisyonan, lalo na bukas kapag wala ka ng tama. Hindi ako para sa'yo, gago ka. Sa tingin ko, yan na lahat ng kaso mo, pare. Nasa sahig ang cellphone ko. Kukunin na namin yon. Oras na namin ng masusunod na yan. Oh, hindi. Ikaw ang pababayaran mo to. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sige. Inaresto si Ella dahil sa panggugulo. At tulad ng nakita mo, kahit nakaposas na siya, patuloy pa rin siyang gumagawa ng eksena. Ayon sa incident report, habang hinihintay ang sasakyan ng transport unit sa curb ng arrivals level, isininga ni Ella ang sipon at sinubukang punasan ng ilong sa akin bago tumalikod at sinubukang ipunas ang ilong niya kay Officer Beavers. Sumigaw si Ella sa mga pamilyang may batang nagbababa ng gamit. Hayaan mong ipasok ko ang aking sa bibig mo. At sinabi rin niya sa isang pasahero, mataba ako. Sinimula ni Ella igalaw ang balakang paabante and paatras sa malaswang galaw na parang nakikipagtalik kahit may mga pamilya at bata sa paligid. Malaswang, pakiramdam lang talaga ang ipinakita. Ito pa ng akin. Aray! Ay, nakakainis naman. Nararamdaman ko nang inginig ka dito? Oo, kinakabahan ka ba?
Hindi, ibig sabihin handa ako mag-react kung gagawa ko ng kalokohan. Ulit, gusto mo mag-react sa akin? Sige, gusto mo mag-react sa akin? Anong nangyari sa ngipin mo? Parang masyadong malakas ba yung kanta? O ano lang? Mukhang siyang medyo kakaiba. Tumahimik ka. Oh, napayak mo tuloy yung baby. Oy! Tingnan mo, inaaresto siya. Ganyan ka rin balang araw, bata. Isinusumpa kita. For Myers! Kayong lahat ay mayayamang puti na akala mo'y entitled sa. Sana, nasira pa ang bakasyon ninyo. Sana nga, nagawa ko. Uy, ikaw rin! Sexing tatay, hayaan mong sumipsip ako gamit ang bibig ko. May taba rin ako. Ganyan ka ba talaga kabata? 7 pulgada, 8 pulgada. Gusto mo bibig ko, di ba? Ang bata mo talaga. Maganda rin ang mga labi mo. Parantado ka. Magandang mga labi. Gusto kong makita ang mga labi mong nakabalot sa ari ko. Tingnan mo, galit na siya. Sige, sige, sige! Sige, nakita ko na ang sasakyan ko. Sana bata at sexy ka pa. Isipin mo na ganito kalaya at ganito kasaya. Yung leader. The County Port Authority. Idagdag mo sa listahan. Gawin mo na lang, gawin mo na lang. Dominicano, gawin mo na lang. Gawin mo na lang. May sulo doon. Pahitit muna ako ng vape ko. Hitman mo. Ayan mo akong kumagat. Meron. Walang matalin dito, di ba? Wala, baril ko lang ito. Alam ko, kaya nga ako na-aresto. Taga-baril ako, di ba? Mabibigyan agad ako ng piyansa, parang ganun. Gusto. Action, di ba? Ang hita ko. Uy, nakakalibog yan. Tama na, opisyal. Sige, oras na para sa taxi. Hindi ko... Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Parang sexy ka, pero ang pangit ng dating. Wala naman sa inyo ang palagang kaakit-akit. Pwede mo bang abot sa akin mula sa kabila? Alam mo, sasabihin ko naman kung totoo yon. Ikaw bang mag-aayos ng seatbelt ko? Salamat! Gustong-gusto ko talaga na ginagawa mo akong sobrang hindi komportable. Ayos, masaya yon. Masaya yon. Sorry, Don. Gusto mo bang ikaw na ang magdala sa kanya doon? Malamang magiging magulo siya. Ako na ang gagawa ng booking sheet. Sige! Sino pa ang nasa kotse?
Sino pa ang nasa kotse? Hindi ako basta-basta lang. Walang tao sa kotse, hindi ko alam. Sige, kailangan ko na isang tao na kukuha ng mga gamit ko para sa akin. Kunin ang mga gamit mo. Ano ibig mong sabihin? May in-order ako sa isang lugar. Grabe naman. Kami na ang bahala dito. Ako lang. Sige, lang. Hindi, ako na ang bahala. Kunin mo na para sa akin. Dinala si Ella Prosco sa kulungan ng Lee County at may nadiskubre pang iba ang mga pulis sa kanya. Batay sa ulat ng kanyang aresto, habang iniimbentaryo ang gamit ni Ella para sa pag-iingat, natagpuan ang maliit na smoked na blunt sa loob ng isang boteng salamin na may amoy sinunog na cannabis at isang manipis at mahabang glass pipe na may hindi matukoy na sinunog na residue. Pinroseso ni Opisyal Beavers ang kontrabando ni Ella para sirain at inilagay sa ligtas na pag-iingat ang kanyang mga gamit. Batay sa online record ng Lee County Jail, si Ella ay pinalaya kinabukasan matapos magpiyansa ng $150. Ayon sa talaan ng korte, nagpasok ng not guilty na plea si Ella Prosco sa kasong second-degree misdemeanor na paglabag sa kapayapaan. Bukas pa ang kaso at nakatakda ang paglilitis sa Hunyo 24. Salamat sa pagsama sa episode ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.